Sorry, on to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Pangalawang katanungan po, nabasa ko pero hindi ako tiyak na sinama bilang bahagi ng mga ebidensya ang affidavit ni Gutesa o Orly Gutesa. Base na rin ito dun sa naging sworn testimony ni Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. I'd like to thank You may our proceed. I'd like to thank our distinguished colleagues as well as the good chairman of the committee for accommodating this request. Good evening, Mr. Secretary. You are co-leading the executive branch's effort to address the flood control issue. As someone who holds the reviews and documentary evidence that your department possesses, may I ask, sa anong punto kayo nakumbinse na kailangan sampahan ng kaso na ang dating speaker at dating kongresista na si Ginoong Ko? Kay Mr. President, magandang gabi po. Maraming salamat. Kay former Congressman Zaldico po, ito po ay unang refer na ng ICI at ng DPWH nung, kung di ako nagkakamali po, end of September or a few weeks after mabuo ang ICI, nag-refer po kami sa Ombudsman, Office of the Ombudsman ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving SunWest Corporation. At in fact, ito din po ang unang kasong final ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na kinagabasan na rin po ng warrants of arrest laban kay former Congressman Zaldico at sa iba't iba pang mga opisyales ng DPWH at ng iba pang mga private individuals. So at that point po, base sa inspeksyon na ginawa namin nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bons Dolor, at sa ebidensyang nakalap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay nabuo, doon po namin sabay na final sa Ombudsman yung referral na yon. At yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan nitong nakaraang linggo lang. Yung sa dating speaker, Mr. Secretary, kailan po ito napagpasahan? Opo, ito po ay siguro po mga ilang linggo lang, itong nakarang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakuhang ebidensya ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni former Congressman Zaldico tulad ng High Tone Corporation across many years, Mr. President, no? At base na rin ito dun sa naging sworn testimony ni Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At dahil base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI, kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez, at yun po ang naging basihan nung aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. At ang kabuang halaga po nito ay? Sa aking pagkakalam ko po, no, ang total from 2016 to 2025 ay mahigit 100 bilyong piso po sa between SunWest Corporation and High Tone Corporation. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr. President. Pangalawang katanungan po, nabasa ko pero hindi ako tiyak na sinama bilang bahagi ng mga ebidensya ang affidavit ni Gutesa o Orly Gutesa.
sa kabila ng pagkakaroon nito ng problema o issue sa notaryo o pagnotaryo na lumabas sa pagdinig ng Senado at gayon din ng mga newspaper reports. Totoo nga po bang kasama ito? Kasama po. Kasama po ito dun sa facts o datos na ipinasa namin sa ombudsman nung Biyernes. Dahil sa kabila po ng issue at problema? Ayon po sa aming mga abogado, nung pinag-aaralan po ito naman po ay sinumpaan during the Senate Blue Ribbon hearing at base po doon, isinama po namin ito doon sa aming sinumite sa ombudsman. Bilang panghuling katanungan, Mr. Secretary, di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta kahit na sino pa po ang pwedeng maisama. Basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Thank you very much, Mr. Secretary. At this juncture, Mr. President, tatlo lang po talaga yun, Hindi mga apat. Majority Leader. At this juncture, Mr. President, I'd like to make a brief manifestation to end my interpellation of the Department of Public Works and Highways. Ginong Pangulo, mga ginagala kong kasamahan, nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarsuela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Tulad ng nasabi ko po, no, ako ay huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, wala silang sinundang script at base sa kautusan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po sina Co, Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang desisyon ito para sa Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot ang kanyang pinsan dito sa isyong ito. Subalit, Ginong Pangulo, nais ko pa rin sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutol niya sa anumang diversyon dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglilihis na ito. Dapat lang po tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Subalit huwag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo sa mga mema at nais lamang magpunla ng pagkakawatak-watak, hindi lamang po natin dito sa Senado, pero gayon din po sa buong bansa. Upang sa gayon, maharap natin ang mas mabibigat na problema na dapat kaharapin ng ating bansa kaugnay sa ekonomiya at pagbibigay na mas magandang kalidad ng buhay sa mas marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Nabanggit po ni Secretary Dizon na ang suspected ghost projects nationwide is 421 at ito po ay tuloy-tuloy po yung validation po ng ICI at DPWH. So initial po lamang yun? Initial pa lang po. At base sa kanilang initial na pag-aaral, mga anong taon na may pinakamaraming ghost projects na sa na-identify nilang 8,000 proyekto out of 30,000? Hindi pa ho nila masabi ngayon dahil ongoing pa rin po ang validation nitong 8,000 na projects po. Doon sa na-identify po lamang na 421 initially, anong taon po karamihan ito? Alam ko po na ang saklaw na period ay 2018 hanggang 2025. Ang tinatanong ko po, ano pong taon karamihan ang may nakita kayo? Mga 2023 and 2024 po ang peak
o pinakamaraming out of this 421 suspected. Na tumutugma sa naunang talumpati, kung naalala ko ng tama, ng ating kasamahan at Senate President Pro Tem na si Senator Ping Lacson sa kanyang talumpati na dineliver dito sa plenaryo ng Senado. Dumako naman po tayo sa 2025 budget. Valid pa po ba yung budget hanggang sa susunod na taon tulad ng mga ibang budget na nakikita natin at pinapasa ng Senado? Is the budget valid for 2 years? And I don't think that they will have that capability. Valid pa ho until 2026. Ang obligation rate po nila is 76%. Ang disbursement po is about 49%. So yung mga hindi ho nagastos nila valid will be until 2026. Actually, ang tatanungin ko po ay gaano tayo makakatiyak na hindi mangyayari sa 2025 budget. Yun nangyari sa sinabi po ng kalihim sa inyo kaninang narinig ko na karamihan ng ghost projects na na-identify nila ay nasa taong 2023 at 2024. Ano po ba ang mga hakbang na ginagawa nila para matiyak na hindi na ito mangyayari pang muli? So nabanggit po ni Secretary Dizon sa akin na nagkaroon din ho sila ng reshuffling ng mga district engineers at the same time may strict instructions ang secretary na dapat lahat po ng projects ini-inspect para po masigurado na wala pong ghost projects and substandard projects. At the same time, inilunsad na po yung transparency portal na lahat po ay nandoon yung project. So ang taong bayan mismo pwede nang magsumbong, mag-report o pwede nang magbigay ng impormasyon kung ano po yung status ng project. At ang assumption ko po nito ay masusunod din yung kautusan ng Pangulo. Nababaan yung costing ng mga proyekto kumpara sa costing ng nagdaang taon. Would you like to know where your loved one is? So dahil po itong mga natitirang flood control projects ay hindi na implement, nagkaroon din ng magandang pagkakataon ang DPWH na magkaroon ng recosting. At based po sa kanilang recosting, up to 50% ang nabawasan po sa on the average sa iba't ibang proyekto ng DPWH tulad po ng bridges, tulad po ng roads, pati ho flood control. So ito naman yung kagandahan na na-delay ng konti dahil nagkaroon sila ng oportunidad na babaan yung presyo. So up to 50% ang On the average. pinakamataas? Yeah, on the average or up to 50% ang pinakamataas? Up to 50. Up- So up to 50%, Mr. President, depende rin sa regions. No? May region na mataas, may region na mababa. So up to 50% yung natipid nila. Depende rin sa materials, depende rin kung saan, no? Kasi may logistical issues rin. Kung may double, triple housing halimbawa. Correct. Now, at this juncture, Mr. President, with the permission of the body, and with the permission of the chairman, of course, also, may I ask 3 questions directly to the secretary, because I believe only he can answer, given that only he has personal knowledge about the questions I will be asking. Again, with the permission of the good chairman and with the permission of the body. 1 minute suspension, Mr. President. Session suspended. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio.
Yusek, good morning. Kuha lang po ako ng reaction from the palace. Kahapon po kasi may pasabog si dating Congressman Saldico at isinama na po niya si Presidential San at House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Saldico laban kay Kong Sandro na sinasabing nag-insert ng 50 billion may nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction ni Pangulo dito? Una-una po ay nakapagsalita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So, dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Follow up lang, ma'am. Ma'am, may report din po ba ang Palasyo ng Malacanang regarding sa intelligence report na may nakikipag-ugnayan si Saldico sa grupo na gustong pumalit po daw sa gobyerno ng Marcos? Wala pa po tayo masasabi patungkol dyan. Wala po tayong update. At tingnan po natin kung meron pong ganyan mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat, Yusek. Thank you. Next is Julie Bay sa 1PH. Morning, Yusek. Yesterday po napaulatan na aresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or clarification yung palas tungkol dito? Sa ngayon po, nakausap po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag meron na po. So wala pa pong confirmation, ma'am? Yun po yung ayon sa DILG, hindi natin makukonfirm. Pati sa DFA ay wala pa rin pong confirmation. So magbibigay ng update kapag meron na po. Thank you. Ivan Mayrina, GMA News. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we expressing doubt that that is Zaldico? Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. So, makikita niyo po yung mga pabago-bagong statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4 and 5. Can you point out some of the inconsistencies you've spotted so far from video 1 to video 4 or 5? Unang-una, hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya na nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Nina Pangandaman 2024. So, nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. So, mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupuna ang inconsistencies, ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle? Kung isang araw lang itong ginawa, hindi dapat nababago ang itsura. So it means, lumalabas. Iba-ibang araw ito ginawa. At malamang, ay bumabase sila sa reaksyon ng tao. Sorry, on to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulo Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness.
Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag ka po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag ka Nagbitiw. nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Ito yung mga nakalista ko sana ng tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian-military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Thank you very much. Thank you. Follow-up question, Eugene Fernandez, IBC 13. Yusek, I would like to have a follow-up question regarding kay Zaldico. Yusek, since na-mention nyo, gusto nyo matapos na muna yung sinasabi ni Zaldico, how important it is for the palace to listen yung lahat ng sasabihin ni Zaldico? Kung nagiging parte po ito ng balita at ito po ay nagiging issue, hindi naman po hindi pwedeng pakinggan ito. Kailangan lahat po na nangyayari sa bansa, basta po verified, pinapakinggan po ito. At kailangan din pong ikonsidera. So, kailangan matapos muna kung anong sinasabi I niya. don't think that At they will mas have that maganda, capability. ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Thank you, Yusek. Thank you. Next is Marker Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Sa budget deliberation po kahapon ng Senate, nabanggit po or nag-present si Senator Robin Padilla ng isang voice clip na ang sinasabi allegedly, binabanggit po na voice recording nyo daw kausap yung mga vlogger. Baka gusto nyo pong sagutin ito, ma'am. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lehitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So, I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon, na it's I who was talking to a certain vlogger. Now, si Senator Robin ay nagpapanukala ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang batas, troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima
sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. And since dininay niyo po na kayo, ma'am, may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? Hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin, saan niya po ba nakuha ito? Anong source ito galing? Sa ating pagkakaalam, hindi ito galing sa mainstream. Kung galing ito sa mga troll, obligasyon niya pong magsabi kung saan yung source. Thank you. Next is Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, do we expect more changes in the cabinet amid the ongoing performance review po na sinasabi niyo naman po na regular po siyang ginagawa? Hindi pa po nakakapagbigay ng update sa atin. Sa kasalukuyan, wala pa pong ganun. Wala pa pong muling balasahan. But ma'am, meron na kaya tayong ipapalit sa PLLO o sa PEA, NK, and sa CPLA, ma'am? Chief Presidential Legal Advisor. Kapag nabigyan na po tayo ng update, isi-share ko agad sa inyo. Pero how about ma'am shortlist? Kahit po shortlist. Wala pa nabibigay sa atin. Thank you po. Thank you. Next is Ivy Reyes Billinario. Morning, Yusek. Ma'am, we understand that all decisions made by the ICI are entirely up to them because they're an independent body. But since the ICI is the President's initiative, may we know if Malacanang is confident in the ICI's commitment to live stream hearings? Kasi po, simula nung ilabas yung guidelines last week, lahat po ng resource persons nag-request for executive sessions, meaning they're not live streamed. And if we would just let resource persons, especially public officials, have their way in participating in these investigations, doesn't that defeat the purpose of transparency? Mahirap pong pangunahan ang mga alituntunin, ang polisiya ng ICI. Okay, this is created, established by the President, but that's the reason why it is called Independent Commission. Sila po ang magsasagwa ng kanilang mga procedure. At malalaman naman po ng ICI yan kung ano po ang hiling ng tao. At ayon naman sa kanila, may mga legal na basis kung bakit inaalaw nila yung executive sessions. So, mas maganda po na ang katanungan na yan ay sa kanila talaga iba to dahil mas alam nila kung ano ang nagaganap sa hearing nila. Thank you. Next is Chloe Ofana, Business World. Regarding sa cabinet shuffle pa rin, Yusek, is there any truth po na madidissolve ang office ni Secretary Go before? Tinawagan po natin si Secretary Frederick Go at sinabi po niyang madidissolve ang OSAPEA. At muli, anong meron pa? Number one, bakit? And number two po, hindi po ba ito makaka-affect sa mga ongoing trade negotiations such as yung mga FTAs and the tariff po with the US? According to SecGo, ang DTI naman daw po ang siyang nag-handle ng technical and substantial work with regard to trade agreements. So wala naman po maapektuhan. And considering na galing po si Secretary Go sa OSAPEA at siya din naman po ang magiging Secretary ng Department of Finance. So magkakatulungan po yun. And kailan po effective tong pagde-dissolve na ito ng office? Pag dumating na po yung papel, isi-share ko po sa inyo. Within the week? Let's see. Okay. Follow-up question, Ace Romero, Philippine Star. Sec, if that's the case, why did the President even create the office? Para magkatulungan. But since si Secretary Go ay mapupunta na rin sa Department of Finance, at pareho naman po halos at magkakatulungan, so alam naman po niya ang expertise si Secretary Go, so might as well ma-dissolve ito para konti na lang po ang magiging ahensya, total pareho naman po ang naging leader ng dalawang ahensya. But during the time it was created, ano ba yung wisdom for creating that office given na meron naman pong NEDA, meron naman pong DTI, meron naman pong DOF? Alam naman natin kung ano, saan na eksperto si Secretary Frederick Go tungkol sa mga trade agreements.
So since nga po ito naman ay natulungan na rin ng DTI at yung tao mismo, yung pinaka-head ng OSAPEA, ay mapupunta naman din po sa Department of Finance. Katulad na sinabi natin, magkakatulungan. So instead na magdalawa pang ahensya, na pareho namang eksperto doon, si Secretary Go, so might as well ma-dissolve siya at pagtulungan na lang po ng ibang ahensya, especially DTI, na ngayon po ang DTI po ang itinilaga to handle the technical and substantial work for that. Salamat po. Thank you. That's the last question, Kuya Sec. Maraming salamat.